Mga gabing hindi ko malilimutan. Kwarto ni Tita. Hindi lahat ng kwento ay may paliwanag. May mga gabi na kahit anong lakas ng tawanan, may gumagapang pa ring lamig sa likod ng batok mo. Ako si Ella, at ito ang isa sa mga gabing yon. Ito ang kwento ko ng Kwarto ni Tita. Maambon noon, madilim. Gabi ng movie marathon sa bahay ni Tita sa probinsya. Madalas namin gawin yon tuwing bakasyon. Banding, kwentuhan, tawanan, habang nanonood ng lumang pelikula. Pamilyar ang tunog ng popcorn, tawanan ng mga pinsan. Nasa harap ng TV si Mama, si Tita, at kaming lahat. Masaya. Pero ako, hindi talaga ako mahilig sa aksyon. Kaya gaya ng dati, umakyat ako sa itaas para umidlip. Tahimik ang itaas. Rinig ang ihip ng hangin sa mga siwang ng bintana. Basa ang paligid, malamig. Walang ilaw ang hallway. Ang tanging ilaw, galing lang sa ibaba. Pag-akyat ko, nakita ko si Tita, nakaputing duster, papasok sa kwarto. Hindi ko na siya tinawag, parang automatic lang. Parang may boses sa loob ng ulo ko na nagsabing, sundan mo siya. At sinundan ko nga siya. Lumapit ako sa kwarto, pero tumugos siya sa pader. Hindi siya nagbukas ng pinto, hindi niya hinawakan ng doorknob. Parang multo, parang wala lang. Nanigas ako, hindi ako makagalaw. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tapos biglang, anak, bumaba ka nga rito saglit. Nilingon ko ang ibaba. Si Tita, nasa ibaba. Napatigil ako. Nakatingin lang ako sa pader kung saan tumagos yung nakita ko. Kanina lang, nakita ko siyang paakyat. Nasundan ko siya, sigurado ako. Pero kung hindi siya yun, sino yun? Tahimik akong bumaba. Nanginig ang tuhod ko. Anak, okay ka lang? Bakit parang namutla ka? Wala po, napagod lang siguro ako. Umupo ako sa tabi nila. Pero mula noon, kahit anong movie marathon pa, hindi na ako umaakyat mag-isa. Ngayong mas matanda na ako, sinubukan kong isulat ng kwento para ibahagi, para mailabas. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya makalimutan. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Makalipas ang ilang taon, bumalik kami sa bahay ni Tita. Reunion daw. Isang linggo ng kwentuhan at pagdulog sa probinsya. Matanda na ako, mas matapang, o akala ko lang. Noong ikalawang gabi namin doon, naiwan akong gising. Nasa labas ako, naglalakad sa may likod ng bahay. Bitbit ang flashlight. Dumaan ako sa likod ng parte na bahay. Yung tagiliran kung nasaan ang kwarto ni Tita. At doon ko siya nakita ulit. Sa bintana, sa loob ng kwarto, si Tita nakatayo. Nakatingin sa akin. Walang ekspresyon. Pero si Tita nasa kusina, kasama ni na Mama. Dahan-dahan kong inilawan ng flashlight ang bintana. Pero walang laman, walang tao. Baka nagkamali lang ako. Baka anino lang talaga. Pero hindi eh. Kita ko ang mata niya. Kita ko ang duster. Pati ang galaw ng buhok niya. Parang may hangin sa loob. Kinabukasan, tinanong ko si Tita tungkol sa kwarto. Tahimik lang siya. Tumingin sa akin. Saka sinabi, huwag ka nang tumingin-tingin doon sa bintana. Luma na yung bahay. Minsan,
may gumagaya. Simula noon, mas naging madalas ang panaginip ko tungkol sa kwarto ni tita. Lagi akong nasa hallway, lagi siyang nauuna, lagi akong sumusunod, at lagi siyang tumatagos sa pader. Sinulat ko ang kwento kong ito para ibahagi. Hindi ko alam kung may naniniwala pa sa mga ganitong kwento, pero sana makatulong. Kasi alam ko na may ibang naninirahan sa kwarto ni tita at marunong siyang mag-anyong pamilyar. Hindi ko alam kung naniniwala ka, pero minsan sapat nang marinig ang isang kwento para kabahan ka sa mga anino sa paligid mo. Ako si Ella. Ikaw, anong tatak-takot mo?